sa Prague. Sa ngayon po ay pinsala. Narito na ang mga unang balita. Kapapasok lamang po na balita, tinanggap na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang Senate President. Sa isang Facebook post, sinabi ni Cayetano na may sapat na miyembro ang Gatchalian Bloc para pumili ng bagong Senate President, batay raw sa pag-uusap nila ni Senador Joel Villanueva. Hindi raw pipigilan ni Cayetano ang botohan para sa bagong Senate President. Binabati raw ni Cayetano kung sino man ang mapipiling Senate President at tiniyak niya na makikipagtulungan siya sa bagong liderato. Igan, lumipat sa EDSA Bus Carousel ang maraming pasahero ng MRT3 dahil sa aberya sa Buendia at Guadalupe stations. Para sa detalye, may unang balita live si James Agustin. James! Igang, good morning. Katatanggap lamang natin ng impormasyon na ito mula sa pamunuan ng MRT3. Alas 6:57 po ngayong umaga nang balik na ulit sa normal yung operasyon ng buong tren ng MRT3. Mula po yan sa area ng North Avenue hanggang sa Taft Avenue Station. Pero kanina, Igan, maraming mga pasahero na patungo sana sa area ng Makati at Pasay na sasakay dito sa Quezon Avenue Station yung humanap na muna ng ibang masasakyan dahil naging limitado ang operasyon. Sa anunsyo ng pamunuan ng MRT3 kanina, nagpatupad ang limitadong operasyon mula sa North Avenue hanggang sa Shaw Boulevard Stations sa parehong northbound at southbound bandang alas 5:50 ng umaga. Ang dahilan niyan, technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Stations. Nagkaroon ng problema ang isa nitong tren na tinutugunan na ngayon. Humingi na paumanhin at pangunawa ang pamunuan ng MRT3 sa abalang naidulot ito sa mga pasahero. Dito sa Quezon Avenue Station, agad na nag-abiso ang staff kaugnay sa limitadong operasyon. Kaya ang ilang pasahero na patungo sa Makati at Pasay, hindi na muna tumuloy kanina. Ang iba, sasakay na lang daw sa EDSA Carousel. May mga nag-book din ng TNVS at motorcycle taxi. Hindi muna ako tutuloy siguro, sir. Kasi alas 7 po yung ano ko po eh. Pasok ko po ngayon. Baka hindi na po ako makakapasok po ng site po namin. Hindi ko alam kung anong problema, bakit Shaw Boulevard lang eh. Pero siguro magkakarousel na lang ako. Galing pa ako ng Fairview, tapos ang trabaho ko nasa Makati, Ayala. So, ang laking hassle na hanggang Shaw lang yung biyahe. Pero, wala, these things happen. Ang gagawin natin? Samantala, Igan, papakita ko lamang yung sitwasyon dito sa Quezon Avenue Station ngayon. Marami-rami mga pasahero na papasok pa rin sa estasyon dahil isa to dun sa mga estasyon ng MRT na marami talagang pasahero tuwing umaga. At nawala na yung staff dito sa may bandang harapan na nag-aanunsyo na limitado yung operasyon dahil nga alas 6:57 ngayong umaga, inanunsyo ng pamunuan ng MRT3 na balik na sa normal yung mismong operasyon mula North Avenue hanggang Taft Avenue. Pero dahil nga po yan, may epekto pa rin ngayon yung naging aberya. Halos isang oras kasi na naging limitado yung operasyon nitong MRT3, kaya naipon din yung mga pasahero. Yung muna yung latest mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Malaking tulong daw sa mga mamimili ko ipagpapatuloy ang pagpatupad ng 50 pesos kada kilong price cap sa imported na bigas. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ! Igan, good morning. Irirekomenda nga ng Department of Agriculture na i-extend ang 50 pesos na price cap sa imported rice. Hiling naman ng mga mamimili, sana raw madesisyonan agad para raw may mabibilhan sila ng murang bigas. Nitong Sabado, June 13 pa, natapos ang 30 araw na price cap sa presyo ng imported na bigas. Dito sa Marikina City, may ilang tindahan na nagbebenta pa rin ng 50 pesos na kada kilo ng imported rice. Ayon sa mga nagtitinda, may stocks pa naman daw kasi sila na pwede nilang ibenta sa 50 pesos kada kilo.
Plano ng Department of Agriculture na palawigin ang 50 pesos na price cap sa imported rice para may mabiling bigas sa mga consumer at na nasa abot kayang presyo at maprotektahan ng local farmers. Ang rekomendasyon pag-uusapan sa National Price Coordinating Council. Ilang mamimili naman ang nagsabi na good news ito lalo tumataas ang presyo ng ibang bilihin. Mahirap po biglayin yung customer kasi nga po galing po sila sa mababa tapos bigla mong mahirapan po ang customer sa ganun. Kaya lang po, dandahan lang po. Para din naman po sa tao makatulong din. Kasi alam naman yung yan naman purpose yata ng gobyerno. Para sa akin, as a single parent pa rin, malaking kagaanan din sa akin. Sa hirap ng buhay ngayon. Kaya napakalaki talaga ng maitutulong nun. Kung matutuloy-tuloy nga yung ganon. Igan, ayon pa sa mga nakausap nating mamimili, no, sana daw talaga magkaroon na ng final decision at agad naman na mapatupad daw sa mga palengke para nga raw meron silang murang mabibilhan ng imported na bigas. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, GMA News. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang 9 na senador ng Cayetano Bloc para ipawalang bisa ang sesyon sa Senado noong June 3 na nagpahintulot ng rigodon sa Senado. Tanong ng isang miyembro ng Gatchalian Bloc, bakit tila timing yan sa special session mamaya? May unang balita si Sandra Aguinaldo. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Ang sesyong ito kung saan iniluklok ng kanyang mga kagrupo si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, kino-question ngayon ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa Korte Suprema, hiling nila maglabas ng status quo ante-order para ibalik ang Senado sa dati nitong kondisyon bago ang June 3. Hiniling din nilang ideklarang walang bisa ang lahat ng aksyon sa sesyon noong araw na yun, kabilang ang pagdedeklara ng quorum, pagbakante sa lahat ng elective position sa Senado at paghalal ng mga bagong officer at chairperson ng komite. Hiniling din sa korte na ideklara na nananatiling Senate President si Cayetano, si Senadora Loren Legarda naman bilang Senate President pro tempore, gayon din ang Senate Secretary at lahat ng chairperson ng komite bago ang sesyon noong June 3. Kasama sa respondents ang 12 senador na dumalo sa sesyon noong June 3, kabilang si Senador Cheese Escudero. Nung dumating si Escudero sa plenaryo, idineklara ng Gatchalian Bloc na sapat na ang kanilang bilang para magkakorum. Kasama rin sa respondents sina Renato Bantug Jr. na itinalagang Senate Secretary at retired Police Major General Alfredo Corpuz na itinalagang Sergeant at Arms. Kasama naman sa mga petitioners sina Cayetano, Legarda at 7 pang senador ng Cayetano Bloc. Hindi kasama sa mga petitioners sina Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na umuugong na posible umanong umanib sa new majority. Hiningan namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng mga petitioner, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality. Anila na dapat matugunan. We have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Ayon naman kay Senador Ping Lacson na isa sa mga respondent, dapat daw mas maagang inihain ni Cayetano ang petisyon. Gusto raw ba ni Cayetanong gumawa ng eksena sa pag-invoke ng kanyang petisyon sa Korte Suprema? Ani Lacson, hindi raw papayag dito si Gatchalian at ang kanilang grupo. Sinisika pa naming makuha ang panig ng iba pang respondents. Nakatakdang magsagawa ng special session ang Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senador ng Gatchalian Bloc, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President.
Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Block sa special session. Patuloy naming hinihingan na reaksyon si Gatchalian at iba pang senador ng kanyang grupo. Pero sa naunang pahayag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Block sa sesyon. Tumanggi siya magkomento kung 13 na ang kanilang hanay. So paano kung hindi sila umattend, yung block nila, makakapagpatuloy pa rin Yes, because of the yung Abelino case, may quorum tayo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.